Mula nang mawala ang mga magulang nila Rhea ng magkasunod dahil sa sakit, siya na ang bumuhay sa kanilang magkapatid. Mayroong nakababatang kapatid si Rhea, si Trisha, 11 years old. Si Trisha na lang ang meron siya kaya mahal na mahal niya ang kapatid niya. Kung kaya nga tumigil siya sa pag-aaral at pinasok ang lahat ng trabaho para buhayin ang kapatid niya. Ngunit kahit anong pagod niya, hindi sasapat kung basta trabaho lamang, lalo na't may sakit ang kapatid niya. Doon siya pumasok bilang dancer sa bar. At dahil sa malaking sweldo, yun na ang naging trabaho ni Rhea. Ngunit hindi niya lubos akalain na mas gagrabe pa ang kaya niyang gawin para sa kanyang kapatid. Umalingaw-ngaw ang mabibigat na tugtog sa loob ng bar. Kasabay ng mga ilaw na kumikislap, nawari walang pakailam sa isang pusong unti-unting nauupos sa dilim. Sa gitna ng entablado, sumasayaw si Rhea. Smooth ang galaw, tila sanay na sanay sa ginagawa. Ngunit sa likod ng makapal na kanyang make-up, isang pusong nagdurugo ang pilit niyang itinatago. Paulit-ulit na nagva-vibrate ang cellphone sa loob ng locker ni Rhea. Unknown number. Pagkababa ni Rhea ng stage, dumiretso siya kung saan ang locker niya. Sinagot niya ang kanina pang tawag ng tawag sa lugar kung saan walang ingay. Miss Rhea, nasa operating room na po ang kapatid niyo. Critical po ang lagay niya. Basag ang boses ng kausap. Nanlambot ang tuhod ni Rhea. Kumapit siya sa pader upang hindi tuluyang mapaupo sa sahig. Pinanganak na mahina ang puso ni Trisha, ang nag-iisa niyang kapatid. Bata pa lamang ito, sanay na sa hospital. Ngunit ngayon hindi na sapat ang gamot. Kailangan na nito ng bagong puso kung nais pa nilang ipagpatuloy ang buhay nito. 1,000,000 piso. Halagang paulit-ulit na umuulit sa isip ni Rhea. Halagang hindi niya kailanman mahahawakan bilang isang dancer sa bar. Sa nanginginig na mga kamay, nagtungo siya sa opisina ng may-ari ng bar na si Ramon. Isang lalaking sanay makipag-usap sa pera pero hindi sa awa. Boss, pwede po ba akong manghiram? Kahit ngayon lang, babayaran ko rin. Pabulong ng sambit ni Rhea. Hindi niya natapos ang sasabihin. Tiningnan kasi siya ni Ramon mula ulo hanggang paa na tila sinusukat ang kanyang halaga. 1,000,000? Walang pautang ng ganyan kalaki, Rhea. Bagay na hindi gustong marinig ni Rhea ng mga oras na iyon. Pero mamamatay na po ang kapatid ko. Huminga ng malalim si Ramon bago tumayo. Lumapit ito sa kanya at ibinaba ang boses. May mabilis na paraan. Isang customer sa VIP. Isang gabi lang. Nanigas si Rhea. Alam niya ang ibig noong sabihin. Isang gabi kapalit ng buhay ng kapatid niya. Tumanggi ang puso niya. Ayaw niya noon. Ngunit sa isip niya, bumalik ang imahe ng kapatid na si Trisha. Nakapikit, nakakabit sa katawan ng mga makina. Isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Hindi niya kayang mawala ang kapatid niya. Nasaan po ang VIP? Hindi na nagsalita si Ramon. Tinapik lamang siya sa balikat at pinangunahan patungo sa isang silid na hiwalay sa ingay ng bar. Isang VIP room. Sa loob, naghihintay ang isang lalaking halatang lasing. Nakaupo sa madilim na sofa. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit sapat na ang aura nito upang manginig ang kanyang dibdib. Isinara ang pinto at sa gabing yun, isinuko ni Rhea ang natitirang buo sa kanya. Hindi dahil sa gusto niya, kundi para sa pagmamahal niya sa kapatid niya. Kinabukasan, tahimik siyang lumabas ng VIP room. Suot ang parehong damit, ngunit hindi na ang parehong pagkatao. Sa kamay niya'y isang tseke, halagang sapat upang ipagpatuloy ang laban para sa buhay ng kapatid niyang si Trisha. Dumiretso si Rhea sa hospital. Walang pakialam kahit ano pa ang suot niya. Ang mahalaga sa kanya, malaman kung ano ba ang lagay ng kapatid niya. Dok, kamusta na po ang kapatid ko? Tanong agad niya nang makasalubong ang doktor ng kanyang kapatid. Sa isip ni Rhea ay isang salita lang ang nais niyang marinig at yun ay ang ligtas si Trisha. Successful ang operation, miss, kaya ligtas na ang kapatid mo. Sa ngayon ay nasa ICU na siya.
Halos mayakap ni Rhea ang doktor sa sobrang sayang nararamdaman niya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Rhea na ang lalaking nasa loob ng VIP room na iniwan niya ay mabilis na pinagsisihan ng ginawa. Where can I find her? Sunod-sunod na napamura si Zaiden nang maalala ang mukha ng babaeng inangkin niya kagabi. Akala niya dahil lang sa lasing siya, pero ito pala talagang dinala ng may-ari sa kanya. Tinatawagan ko pero hindi sumasagot. Nanginginig na sagot ng may-ari. Kung kaya, ibinigay na lang nito ang address ng babae sa kanya. Agad na nag-utos si Zaiden sa kanyang mga tauhan na hanapin ang tirahan ni Rhea Pineda. He needs to find that woman. Kailangan niyang ipahanap para kung sakali mang hindi na ito bumalik doon. Kinahapunan, umuwi muna si Rhea para makapagpalit siya ng damit. Pagbaba niya nga ng sasakyan, rinig niya agad ang bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Anong pakialam niya sa opinyon nila? Hindi naman sila mabubuhay doon ng kapatid niya. Para kay Rhea, tsaka na siya magkakaroon ng pakialam kapag sila na ang bumubuhay sa kanilang magkapatid. Habang nasa loob ng banyo, panay ang kuskus ni Rhea sa kanyang sarili. Pakiramdam niya kasi madumi na siyang babae dahil sa kanyang nagawa. Pero wala nang magbabago. Kaya matapos maligo, nag-ayos agad si Rhea para sa pagbabalik niya sa hospital. Dala niya ang bag na may lamang pera dahil napalitan na ang tseke na ibinigay sa kanya ng lalaki. Teka, sino kayo? Tanong niya nang masilayan ng dalawang lalaki sa labas ng bahay. Napuno ng kaba si Rhea. Anong kailangan ng mga lalaking to sa kanya? Naghihintay ang boss namin sa iyo sa loob ng sasakyan. Kumunot ang noo niya. Sino naman ang boss na tinutukoy ng mga lalaki? Nag-iisip na si Rhea ng paraan kung paano makakatakas nang muling magsalita ang lalaki. Huwag mo nang subukang tumakas, miss. Hahabulin ka rin namin. Pareho lang tayong mapapagod. Nawala ng choice si Rhea kundi ang sumunod sa dalawa na tumungo sa sasakyan. Binuksan ang isang pinto para siya'y makapasok. Gulat ang bumalatay sa mukha ni Rhea dahil sa lalaking kaharap niya. Ikaw? Halos magkanda utal-utal pa siya. Ang tingin nito ay walang emosyon. Sinarado na ng tauhan nito ang pinto. Nagtungo ang isa sa driver seat habang ang isa naman ay sa tabi nito. At si Rhea at ang lalaking kasamang umangkin sa kanya kagabi ay magkatabi. Babawiin mo ba ang binigay mo sa akin? Hindi. Simpleng sagot ng lalaki. Bakit ka nandito? Bakit kayo nandito? Inis na tanong ni Rhea. Would you believe me kung sasabihin ko na nakukonsensya ako sa ginawa ko? Pwede ba sabihin mo na lang kung dadagdagan mo pa ba ang 2 milyon o babawasan? Dahil may pupuntahan pa ako. Naiinip nang sabi ni Rhea sa lalaki na mabuti na lang hindi siya pinapatulan. Saan? Anong saan? Kunot noon niyang tanong. Pilit binubuksan ang pinto sa tabi, ngunit nakalaki yun. It won't open hanggat hindi mo sinasabi. Saad nito sa kanya. Sa hospital, sabi ni Rhea para mapuntahan niya ang kapatid niya. Bakit sa hospital? Bakit bang dami mong tanong? Ihahatid ka na namin. Inutusan ng lalaki ang driver na paanda rin ng sasakyan. Ayaw niya pa sanang sabihin kung saang hospital. Pero nawalan na rin siya ng choice dahil ayaw nga siyang tigilan. Kaya mo ba nagawa yun? Napatingin si Rhea sa lalaki. Hindi niya sinagot ang tanong nito. They said na hindi ka nagpapatable at berhen ka pa. Wala na. Kinuha mo na nga diba? Nang mapatingin si Rhea sa dalawang tauhan nito sa unahan, para bang hindi makapaniwala ang mga ito na nagawa niyang kausapin ng boss nila ng ganoon. I'm Zaiden Romero. Wala akong pakialam. Kung hinanap mo ko para gawin ulit yung kagabi, hindi na mauulit yon. Diretsahan niyang sabi rito. Akmang bababa na siya dahil nasa tapat na sila ng hospital. Ngunit nagulat si Rhea nang hawakan ni Zaiden ang kanyang braso. Tutulungan kita at Ngunit hindi niya na ito pinatapos at tinanggal ang pagkakakapit ni Zaiden na iyon sa kanya. Mabilis ang lakad ni Rhea sa takot na baka makasunod pa ito sa kanya. Boss, napatingin si Zaiden sa dalawa nitong tauhan. Parang delikado ka na. Kunot ang noo niya habang nakatingin dito. Mukhang lalo kang nahulog, boss. Pangangantsaw pa nito pero hindi kumbinsido ang kasama.
Paanong delikado? Gusto lang ni boss na maglibang. Di ba boss? Kaya ako nga balik ng balik sa bar na yun dahil puro trabaho ang ginagawa mo. Pero nahalata niya bang... Nang makitang sobrang seryoso ng mukha niya, tumahimik ang dalawa. Napahilot sa kanyang sentido si Zaiden. Maging siya hindi niya alam ang nangyayari sa kanyang sarili. Basta alam niyang gusto niyang tulungan ng dalaga at ang kapatid nito, kapalit ng kinuha niya rito. Dahil alam niyang lubos na importante sa bawat babae ang kanyang kinuha na hindi na maibabalik pa. 1 linggo na, matapos ang operasyon ng kapatid ni Rhea. Masaya siya na nakikitang successful nga ang operasyon ng kapatid niya. Ngunit kailangan pa rin nilang manatili sa hospital para sa pagmomonitor dito. Ate, ibinaba muna ni Rhea ang hawak na mangkok na may lamang lugaw sa mesa sa tabi ng hospital bed ni Trisha. Itinuon niya ang buong atensyon sa kapatid. Ate, salamat. Ginawa lang ni ate ang kailangan niyang gawin. Ngunit mabilis na nawala ang ngiti ni Rhea sa sunod na sinabi ni Trisha. Ate, doon ka pa rin ba nagtatrabaho? Hindi niya agad nasagot ang tanong na yon. Paglabas natin dito, okay ka na. Anong gusto mong gawin? May gusto ka bang puntahan? Gusto ko lang bumalik sa school ate. Miss ko na ang mga kaklase ko. Oo, pag magaling ka na. Alam ko naman na love mong mag-aral. Naputol muna ang usapan nilang magkapatid dahil may pumasok na doktor. Sinuri nito si Trisha. Masaya nga ang doktor na ito dahil walang naging komplikasyon sa kapatid niya. Pagkatapos itong suriin, muli silang nagkwentuhan hanggang sa inantok ito. Naisip ni Rhea na ang sarili na muna ang asikasuhin, kaya nagpasya siyang iwan muna ang kapatid niya. Bibili lang siya ng pagkain tapos babalik din siya kay Trisha. Paglabas niya ng hospital, nagulat si Rhea nang bigla na lang may humawak sa kanya. Hindi niya makalimutan ng lalaking ito na isa sa mga pumunta sa bahay nila, tauhan ng Zaiden. Ngunit anong ginagawa ng mga ito doon? Buong akala pa naman niya okay na dahil hindi nagparamdam pa ang lalaki. Sa isip nga niya, wala talaga sa sarili ang Zaiden na yon, kaya ganun ang sinabi sa kanya ng huli nilang pag-uusap. Nasa sasakyan ng boss namin, ma'am. Iniintay kayo. Ano na naman ba? Inis na sabi ni Rhea. Gusto niyo bang lumabas siya doon at pag-usapan kayo? Ayaw niya yun. Doon nawala ng choice si Rhea kundi ang sumama. Narinig ko na okay na ang kapatid mo. Bungad ni Zaiden nang makapasok siya sa loob ng sasakyan. Akala ko tapos na ang pantitrip mo. Pero bakit nandito na naman kayo ng mga tauhan mo? I told you, tutulungan kita at ang kapatid mo. Tinignan siya nito mata sa mata. Tumanggi si Rhea sa sinabi ni Zaiden. Sapat na ang perang binigay mo sa akin kaya hindi na kailangan. Lalabas na sana siya ng sasakyan nang hawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ka na bumalik pa sa bar. Natawa siya sa sinabi ng lalaki. Tsaka siya napangiti. Hindi mo naman talaga gustong tumulong no? Ang matikman ulit ako. Mukhang yun talaga ang gusto mo. Sabi ni Rhea kay Zaiden na seryoso lang ang muka. Kayang-kaya kitang makuha ulit kung gugustuhin ko. Pero hindi ko ginawa. I just want to help. Hindi ko nakasalanan kung ayaw mong maniwala. Kung ayaw mo ng libreng tulong, pwede namang bigyan na lang kita ng maayos na trabaho. Hindi na. Ayoko nang magkaroon pa ng connection sa'yo. Ang totoo niyan, binubura na kita sa memorya ko. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan ng sasakyan. Kaya lumabas na siya na hindi na nilingon pa ang lalaki. Naiwan si Zaiden na napapahilot sa kanyang sentido. Boss, alam niyo namang mapagkakatiwalaan mo kami ni Mark. Umamin ka na lang, boss. Type mo siya kaya gusto mong tulungan. Di naman kasi pwede na basta gusto mo lang. Pangasar sa kanya ni Jack. Mag-drive ka na nga lang dyan. Sabi dito ni Mark pero si Jack ay napapailing pa rin. Habang si Zaiden nakatuon lang ang atensyon sa kanilang dinaraanan. Pabalik na sila sa kumpanya. That company na ever since he was a kid, alam niyang sa kanya sunod na mapupunta. Dahil siya ang panganay na anak ng kanyang daddy. Pero boss, maganda si ma'am, bagay kayong dalawa. Kinikilig na sabi ni Mark sa kanya. Pero wala pa ring imik si Zaiden. Wala kasing ibang tumatakbo sa isip niya, kundi ang mukha ni Rhea.
Mukhang tama ang dalawa. Masasabi niyang hinangaan niya na ito mula nang unang punta niya sa bar, na mas lumala pa nang malaman niyang may nangyari sa kanilang dalawa. Kaya itong ginagawa niya, masasabi niyang dahil nga sa pagkagusto niya sa babae. Kinabukasan, laking gulat ni Rhea nang bigla na lang dumating si Zaiden. Kasalukuyan niyang kausap ang kapatid na si Trisha ng mga oras na iyon. "Hello po, sino po kayo?" Masiglang bati ni Trisha sa lalaki. Sasagot na sana si Rhea pero naunahan siya ni Zaiden. "I'm your Ate Rhea's friend." Ngiting sagot nito na walang seryoso nitong muka. Mas lalo tuloy lumawak ang ngiti ng kapatid niya. "Talaga po?" Tila balabis na nagustuhan ni Trisha ang nalaman. "Yes, we're good friends." Simpleng sagot ni Zaiden. Tinuloy nito ang paglapit. Nagkatinginan lang sila ni Rhea. Binigyan niya naman ng tingin ng lalaki na tila ba binabalaan. "Hindi lang nasasabi ng ate mo sa'yo." "Saan po kayo nagkakilala ni ate?" "Sa trabaho. Pareho kami ng kumpanya na pinagtatrabahuhan." Pagsisinungaling nito. Tumingin kay Rhea si Trisha. Hindi mapawi ang ngiti. Halatang masaya ang kapatid niya na malaman na bago na ang kanyang trabaho. "Masaya po ako na makilala kayo." Ngumiti si Zaiden sa kapatid niya. "Bakit? Hinahanap na ba ako ni boss?" Pagsakay ni Rhea sa trip ni Zaiden. "Hindi. Gusto ko lang i-check kung okay ang kapatid mo." Salitan tuloy ang tingin ni Trisha na napapangiti na lamang. "Trisha, pwede bang iwan ka na muna namin? May pag-uusapan lang kami." Paalam ni Rhea sa kapatid. Tumango ito. Lumabas na sila ng lalaki. "Grabe, hindi ka talaga titigil?" Inis niyang sabi sa lalaki nang nasa labas na sila ng hospital room ng kapatid niya. "Hindi." Simpleng sagot nito. Kaya sa inis ni Rhea, hinila niya ang lalaki patungo sa banyo. Tsaka niya mabilis na isinara ang pintuan. Nakasandal si Zaiden sa nakasaradong pinto habang siya naman ay nasa harap nito. Akmang huhubarin niya ang suot ng damit, ngunit mabilis siya nitong pinigilan. "Ano bang ginagawa mo?" "Hindi ba? Eto naman ang..." "Sinabi ko na sa'yo na hindi, kaya bakit mo pinipilit?" Napakaseryoso ng boses nito. "Now let's go back. Hinihintay ka na ng kapatid mo." "Kuya, ano pong pinag-usapan niyo ni ate?" "Wala naman, sa trabaho lang." "Hala, baka hinahanap na po ng boss niya si ate ah." Umiling si Zaiden sa kapatid niya. "Hindi." Dumako ang tingin ng kapatid ni Rhea sa kanya. "Ate," ngumiti siya rito. "Hindi ka pa ba hinahanap ng boss mo?" Nagpaalam na si Zaiden sa kapatid niya. "Sige na, alis na ako. Nakalimutan ko pala. Ako si Kuya Zaiden." May ngiting kumaway ang kapatid ni Rhea sa lalaki. Ngiting-ngiti si Trisha. "Bagay kayo ate," sabi kay Rhea ng kapatid niya nang makalabas na si Zaiden. "Trisha, totoo naman ate." Habang si Zaiden ay nakangiti pa rin hanggang sa makabalik ito ng sasakyan. "Boss, ang ngiti ah." Panunokso sa kanya ni Jack. Ganon din si Mark na sinigundahan pa ang sinabi ni Jack. "Pero boss, tumawag ang daddy nyo." Naalala ni Zaiden na iniwan niya nga pala ang cellphone niya sa sasakyan, kaya ang sumagot ng tawag ay sila Mark. "Ano namang sabi?" "Sa kumpanya daw boss, kailangan ka na." Ini-start na nito ang sasakyan dahil nasa loob na rin naman siya ng sasakyan. Habang nasa biyahe, napapangiti lang si Zaiden at ang dahilan, walang iba kundi si Rhea. "Dad," bati ni Zaiden nang dumating sa opisina ng kanyang ama, ang CEO ng company nila. "Panahon na anak, para ipasa ko sa iyo ang pamumuno ng ating kumpanya." "Pero dad, bata pa kayo. Kitang-kita ko ang pagpupursige mo anak. Kaya bakit hihintayin ko pa na tumanda na ako ng sobra? Kung nakikita ko na kaya mo naman na. Gusto ko naman na makapag-focus sa mga kapatid mo at sa mami mo." Napangiti si Zaiden nang bigla siyang may maalala. "Pero pwede bang ako ang pumili ng magiging sekretarya ko? Sino ba ang gusto mo?" "It's on me dad. Tutal ako nang masusunod, di ba?" Natawa na lamang ang daddy ni Zaiden. Bago siya iniwan sa opisina nitong magiging opisina niya, tinapik na muna nito ang kanyang balikat. "Wow boss, so proud of you." Tuwang-tuwa sina Mark at Jack na nag-appear pa nga ang dalawa. Paano niya nga ba naging bodyguard / tauhan ng dalawa?
Ang mami lang naman niyang kumuha sa mga ito dahil mahal na mahal siya ng ina. Pero alam na namin kung sino ang gusto mong maging sekretary. Nagkatinginan ng dalawa ng ngingiti-ngiti. Si Ma'am Rhea. Sabay na sabi na kinikilig pa. Ngumiti lang siya. Si Rhea, ito ang gusto niyang maging sekretary. Ayaw niya na rin kasing magtrabaho pa ang babae sa iba. Gaya ng kanyang inaasahan, bumalik sa hospital si Zaiden. Hiyang-hiya siya sa ginawa niya last time, kaya hindi magawang tingnan ni Rhea ang lalaki. Ate, may pag-uusapan daw kayo ni Kuya. Pagpasok niya ng silid kanina, nag-uusap na ang dalawa. Lumabas kasi dahil may binili lang saglit. May natira pa sa 2 milyon na nakuha ko sa'yo, kaya hindi. Tungkol sa trabaho na sinabi ko sa'yo. Nakatingin lang si Rhea kay Zaiden. Kukunin kita sa kumpanya namin. Hindi naman ako nakapagtapos ng college, hanggang high school lang, kaya hindi ako pwede doon. Pwede. Paglabas ng kapatid mo sa hospital, mag-i-start ka na. May sasabihin pa sana siya, pero bigla na lamang umalis si Zaiden. Napakamot si Rhea sa kanyang ulo, habang si Zaiden napapangiti habang papalabas ng hospital. Si boss, halatang nakasilay. Inutusan niya na lang ito na mag-drive na. Habang nasa biyahe, rinig ni Zaiden na siya ang pinag-uusapan ni Mark at Jack, pero wala lang iyon kay Zaiden. Natutuwa naman siya na tinutukso siya ng dalawa kay Rhea. Pagdating sa kumpanya, naghihintay pala kay Zaiden ang mami niya. Anak, niyakap siya ng kanyang mami. Napangiti na lang si Zaiden. Ma'am, magkasama lang tayo sa iisang bahay. Pero anak, alam mo sa sarili mo na kasama ka nga namin, pero trabaho pa rin ang nasa isip mo. Puro babae ang kapatid ko, mami. Kaya ako lang ang aasahan ni Dad. Ngumiti ang mami ni Zaiden. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. I'm so proud of you, anak. Our new CEO. Pero nasa ng sekretary mo? Wala pa, ma'am. Pero parating na siya. Hindi na ito nagtanong pa. Samantala si Rhea, napapaisip kung tatanggapin niya ba ang trabahong sinasabi ni Zaiden. Napapailing-iling na siya dahil sa sumagi sa isip niyang lalaki. Pero trabaho na kasi yun. Matinong trabaho, kaya papatusin niya. Lumipas pa ang 1 linggo ay maaari nang lumabas ng hospital ang kapatid ni Rhea. Tungkol sa bill sa hospital, tanging ang operasyon lang ang kanyang nabayaran nung una. Dahil ang pananatili nila doon ay mukhang si Zaiden ang nagbayad. Kuya, paglabas nila, lumapit si Zaiden na simpleng kasuotan lang ang suot at may suot na sombrero. Nakalabas ka na. Masayang sabi nito kay Trisha. Proud na proud naman ang kapatid niya. Dinala sila ni Zaiden sa sasakyan nito sa parking. Sa'yo to, kuya? Natutuwang sabi ni Trisha sa lalaki. Tumango si Zaiden. Mabuti na lang at hindi na nagtanong pa ang kapatid niya. Pagdating sa kanilang bahay, umalalay sa kapatid niyang 2 tauhan ni Zaiden. Napangiti na lang si Rhea. Rinig niya agad ang usapan ng mga tsismosa nilang kapitbahay pero hindi niya na iyon pinansin. Nagtuloy sila sa pagpasok ng bahay. Namiss ko ang bahay natin, ate. Tuwang-tuwa ang kapatid niya. Sapat na yon para makaramdam din ng saya si Rhea. Trisha, napatingin ang kapatid niya kay Zaiden. Maging si Rhea, hinintay ang sasabihin ng lalaki. May kinuha si kuya na magbabantay sa'yo, ha? Okay po, sagot nito. Para makapag-usap sila, iniwan na muna ni Zaiden at Rhea si Trisha sa 2 tauhan ni Zaiden. Kailan ba ako magsisimula? Tanong niya sa lalaki. Bukas. Magsisimula ka na bukas. Salamat sa tulong. Hindi ko masyadong nagalawang perang binigay mo sa akin. You deserve my help, Rhea. May sasabihin pa sana siya pero pumasok na ang lalaki sa loob ng bahay. Napasunod na lang si Rhea. Lingid sa kanyang kaalaman na ginawa lang yun ni Zaiden para mapigilan ang nadarama nito. Baka kasi bigla siyang mayakap ng lalaki. Alis na kami. Paalam ni Zaiden sa kapatid niya. Nasa tabi si Rhea at nanonood. Bago tuluyang umalis, umapir pa ito sa kapatid niya, sabay tingin sa kanya. Maya-maya pagkatapos umalis ng lalaki, dumating ang kinuha nitong magiging tagapag-asikaso raw ni Trisha. Mukha pa lang mapagkakatiwalaan ng babae. Magkano ang... Si Sir Romero po ang magbabayad sa akin, ma'am.
Mabilis nitong sagot habang si Zaiden nagdiretso naman sa kumpanya nila. Hindi maitago ang ngiti dahil bukas may sekretarya na siya tapos ang babaeng gusto niya pa. Kaya siguradong mas magiging dedicated siya sa ginagawa niya. Hey, what's wrong? Tanong ni Zaiden. Mukha kasing nagdadalawang isip ang dalaga kung sasama ba sa kanya o hindi. Hindi pa kasi ito pumapasok ng sasakyan. Sila na ang sumundo dito sa bahay ng magkapatid. Paano kung may makakilala sa akin? Puno ng pag-aalala na tanong ni Rhea sa kanya. I'm here, just trust me. Sa sinabi nito, nakampante ang dalaga. Pumasok na ito sa loob ng sasakyan. Sa sasakyan ay tahimik silang dalawa. Dulot din kasi ng pagkagusto sa dalaga. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng usapan. Anong magiging trabaho ko dito? Hindi niya sinagot ang tanong ng dalaga. Bagkus, hinayaan niya lang ito na sumunod sa kanya. Kaya napansin ni Zaiden ang reaksyon nito ng kada empleyado na makakasalubong nila, yumuyuko sa harap niya. Ano ka ba dito? CEO. Simple niyang sagot. Ano? Nasa elevator naman na sila at tanging sina Mark at Jack lang ang kasama. Kaya okay lang kung lumakas ang boses nito. Ako ang namamahala sa kumpanya. Sagot ni Zaiden sa dalaga. Papunta na sila sa kanyang opisina. Kung ganun, ayoko na. Akmang aalis na ito pero hinawakan niya ang kamay ni Rhea. No, you'll stay. Ako ang bahala sa lahat. Pagdating sa opisina ni Zaiden, manghang-mangha si Rhea. Ang lawak kasi ng opisina ng lalaki. Sa bagay, oo nga pala. Ito ang CEO ng kumpanya. Kaya naman normal lang yun. Hindi kasi ito basta normal na empleyado lamang. CEO ka pero nagagawa mo pang magpunta sa bar? Hindi ba dapat busy ka? Tanong niya matapos ilibot ang mata sa loob ng opisina. Alam mo kasi ma'am, hindi na natapos ng lalaki ang sasabihin. Sinamaan kasi ito ng tingin ni Zaiden. Nabitin tuloy si Rhea. Maya-maya pa, tinuruan na siya ng lalaki ng magiging trabaho niya. Masasabi niyang hindi naman iyon mabigat kaya ayos lamang. Nang magtatanghalian, biglang may dumating. Nagulat pa si Rhea nang tawagin ito ng lalaki na daddy. Mabilis na dumako ang tingin ng Ginoo sa kanya. Siya? Iha, what took you so long? Pagbibiro nitong tanong, tiningnan niya si Zaiden. Dad, sinaway nito ang daddy nito na nakangiti pa rin. I'm just kidding, Iha. Ikaw kasi talaga ang gusto ng anak ko na maging sekretary niya. Magkaibigan ba kayong dalawa? Si Zaiden ang sumagot sa tanong ng kanyang daddy. Dad, hindi ba obvious? Napailing ang Ginoo. It's fine with me. Basta magagawa niyo lang ng maayos sa mga trabaho ninyo para sa kumpanyang to. Mukhang sumaglit lang ang Ginoo. Umalis din kasi ito kaagad. Kaya siya, si Zaiden at ang dalawa nitong palaging kasakasama ang naiwan. So, hinintay mo pa ako? Hindi sumagot ang lalaki. Umupo ito sa swivel chair nito. Hindi na inulit pa ni Rhea ang tanong. Nag-focus na lang siya sa schedule nito para sa araw na iyon. Let's go. Nakatayo na ito sa harap niya. Saan? Lunch. Gutom na ako. Paglabas nila ng opisina, pansin ni Rhea ang tingin ng mga empleyado sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilan ng takot na baka may makakilala sa kanya. Saan tayo kakain? Siyempre ma'am, sa fine dining. Ikaw ba ang tinatanong? Natawa na lang si Rhea sa dalawa pero alam niyang tinutukoy ng mga ito kaya mabilis ding nawala ang ngiti niya. Pwede bang sa iba na lang? Tumingin sa kanya si Zaiden. Saan mo ba gusto? Sige doon na lang. Bawi niya sa sinabi. Nagulat si Rhea nang tumigil ang sasakyan sa Jollibee. Nag-drive-thru na lang sila kaya ang dalawang nasa unahan ang nag-order. Dito tayo kakain, boss? Tsaka lang nalaman ni Rhea ang pangalan ng dalawa na Mark at Jack pala. Sa loob sila ng sasakyan kumain at ayon sa lalaki, yun daw ang unang beses na ginawa nito iyon. Pagkatapos ay ang dalawa nang nagtapon ng mga basura. Dito kami palaging kumakain nila nanay at tatay noon kasama si Trisha. Namalayan ni Rhea na nagbabalik tanaw na pala siya. Nasaan na sila ngayon, ma'am? Tanong ni Jack. Sinamaan tuloy siya ng tingin ni Zaiden. Wala na sila. Pinilit pa rin ni Rhea na magmukhang okay
Kahit pakiramdam niya, maiiyak na siya. Rhea, pabalik na sila ng kumpanya nang tawagin siya ng lalaki. Napatingin naman siya kay Zaiden. Rhea, biglang bumusina si Jack. Hindi tuloy narinig ni Rhea ang sinabi ng lalaki. Pagdating sa kumpanya, diretso na sila sa opisina. Habang nakaupo sa kanyang pwesto, hindi maiwasan ni Rhea ang mapangiti dahil ngayon may matino at maayos na siyang trabaho. Kaya pinangako niya sa sarili niyang hindi na siya babalik pa sa lugar na yun. Lingid sa kaalaman ni Rhea na pinagmamasdan siya ng binatang si Zaiden at hindi nito maiwasan ang mapangiti sa nakikita. Kinahapunan, ayaw man ni Rhea, wala na siyang nagawa sa kagustuhan ng boss niya na ihatid siya. Mapilit kasi ang lalaki. Maging ang dalawa nitong tauhan ay ganoon din. Anong laban niya kung mag-isa lang siya, di ba? Salamat sa paghatid. Hindi niya na pinababa pa ang lalaki. Baka kasi pag-usapan lang ito ng mga tsismosa niyang kapitbahay. See you tomorrow. Tanging sabi nito at isinara na ang pinto ng sasakyan. Pumasok na si Rhea sa loob ng kanilang bahay. Naabutan niyang nagbabanding ang kapatid niyang si Trisha at ang nag-aalaga rito. Kamusta? Mabilis na nabaling ang atensyon ng kapatid sa kanya. Lumapit ito at yumakap. Napangiti na lang si Rhea. Hinaplos ang buhok ng nakababatang kapatid. Okay ka naman? Tumango ito. Nagpaalam siyang magbibihis muna kaya iniwan niya na muna ang dalawa sa sala. Habang nasa loob ng silid, hindi maiwasan na mapangiti ni Rhea. Salamat kay Zaiden at sa kabutihan nito sa kanya. Samantala si Zaiden, nakauwi na rin sa kanila. Ibang-iba ang aura mo kuya ha? Mayroon ka bang hindi sinasabi sa amin? Ngiting tanong ng nakababata niyang kapatid, si Zylene, ang bunso nila. It's a secret for now, Zay. Anya at may ngiting tinungo ang kanyang kwarto. Naiwang napapailing ang kapatid ni Zaiden. Nang makarating sa loob ng kanyang silid, hindi pa rin mapawi ang ngiti ni Zaiden. Iba ang araw niya kanina, kumpara noong unang mga araw dahil kanina kasama niya na si Rhea. Mas nakakaganang magtrabaho. Ang pinoproblema niya ngayon, paano siya aamin sa dalaga. Kinabukasan, maagang gumising si Rhea dahil may trabaho pa siya. Sakto namang gising na rin ang tagapag-alaga ni Trisha. At kahit hindi nakasama sa trabaho nito, ipinaghanda siya nito ng pagkain. Mabait ito at nakita niya nang kasundong-kasundo talaga ito ng kapatid niya. Alis na ako, paalam ni Rhea. Lumabas na siya sa kanilang bahay. Ayon sa boss niyang si Zaiden, susunduin daw siya nito. Kaya hinintay niyang dumating ang lalaki. Nang biglang lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga kapitbahay, si Kyla na napakamapanira. Oh, bakit ganyan ang suot mo? Bakit hindi maikli? Natatawang tanong nito. Ayaw ni Rhea na masira ang kanyang araw. Nagtimpi siya at hindi pinansin ng babae. Ngunit bigla na lamang nitong hinila ang buhok niya. Napilitan na siyang pumatol at pilit na binawi ang buhok niya. Ang mga kapitbahay nila lumabas na ng bahay. Ngunit ni isa, walang tumulong sa kanya laban kay Kyla. Maya-maya pa, dumating na ang sasakyan nila Zaiden. Si Mark at Jack ang tumulong kay Rhea. Gulo-gulo ang buhok niya. Maging ang suot niyang damit, gusot-gusot na rin. At sino naman kayo? Mga nagbabayad sa babaeng yan? Galit na tanong ni Kyla sa dalawa at tumawa pa ito. Ano bang problema mo sa akin, Kyla? Tumawa muna ito bago sinagot ang tanong niya. Dahil malandi ka, pok-pok, nagtatrabaho ka sa bar. Mabilis na sagot nito. Tinawanan ni Rhea ang sinabi ni Kyla. Sino ka para sabihin sa akin yan? May nakausap ka na bang lalaking sinabing nagamit nila ako? Oo, nagtatrabaho ako sa bar, pero sumasayaw lang ako doon. At sa tingin mo, may maniniwala pa sa'yo na yun lang ang ginagawa mo? Mapang-asar na tanong nito sa kanya. Wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi. Sige, siraan mo ako hanggat gusto mo kung yan ang makakapagpasaya sa'yo. Pero mas nakakahiya ka pa rin dahil dyan sa ugali mo. Akmang sasaktan ulit siya ng babae, ngunit humarang sina Jack at Mark. Pinagsaluhan ka na siguro ng dalawang to, kaya grabe kung protektahan ka. Muling tumawa si Kyla. Doon na hindi nakapagpigil si Rhea. Sinabunutan niya ang babae.
Walang nagawa ang kaibigan ni Kyla dahil natakot ito sa kanila Mark at Jack. Pagkatapos sa bunutan ng babae, tinulak niya ito kaya napasalampak sa lupa. Sarili mong buhay ang problemahin mo. Huwag kang buhay ng iba. Isa pa para sabihin ko sa'yo, iba na ang trabaho ko ngayon. Wala nang nagawa pa si Kyla. Pinigilan na kasi ito ng kaibigan habang siya pumasok na sa sasakyan. Buti hindi ka lumabas. Sabi ni Rhea kay Zaiden, idinaan niya na lang iyon sa tawa. Ngunit hindi niya alam na kaya hindi lumabas si Zaiden ay baka kung ano kasi ang magawa nito sa dalawang babae na umaway sa kanya. At nang lalabas na dapat ito, tinapos na ni Rhea. Palagi yung ginagawa sa'yo. Sanay na ako. Anya habang inaayos ang damit at buhok niya. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Rhea. Walang kaalam-alam na nag-iisip na ng paraan ng lalaking katabi kung paano matuturuan ng leksyon ang babaeng umaway sa kanya. Pagdating sa kumpanya, nakasunod lang si Rhea kay Zaiden na boss niya. Sinimulan na nila ang kanilang trabaho, ngunit ang isip ni Zaiden na sa babaeng yun pa rin. Sumapit ang hapon, tapos na ang oras ng trabaho. Nag-aayos na sina Rhea at Zaiden nang biglang dumating ang mami ni Zaiden. Saan? Lumapit ito sa anak at yumakap. Nakatingin lang si Rhea sa mag-ina. Nang biglang dumako ang tingin ng ginang sa kanya. Mabilis tuloy siyang napayuko. So, she's your secretary. Lumapit ang ginang kay Rhea. Tila ba sinusuri siya nito. Good afternoon po. Bati niya rito. Ngumiti sa kanyang ginang. Iha, I want to invite you in our family dinner. Okay lang ba? Para naman makilala ka namin. Sabi ng asawa ko, kaibigan ka raw ng anak namin. Tumingin siya kay Zaiden na hinihintay lang din ang magiging sagot niya. Sige po, sagot ni Rhea sa ginang. Hanggang sa makarating sila sa sasakyan, panay ang kwento ng ginang sa kanya. Nakikinig lang si Rhea. Masaya naman kasing kakwentuhan ng mami ni Zaiden. Kuya! Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng isang dalaga. Yumakap ito kay Zaiden, tsaka nabaling ang tingin sa kanya. Nakaramdam ng hiya si Rhea dahil doon. Siya yung secretary and friend mo na sinasabi ni Dad? Dad is not lying. She's so pretty. Hi ate, I'm Zylene. Hello, Rhea. Rhea ang pangalan ko. Ang ganda-ganda mo ate. Ngumiti na lang siya sa dalaga. Pero nagulat na lang si Rhea nang yumakap ito sa kanyang braso. Ngayon lang namin nalaman na may friend pala si kuya hanggang sa makarating sila sa dining. Nandoon ang daddy ni Zaiden at sa tingin niya ay ang isa pa nitong kapatid. Ate Zari, ang ganda ng friend ni kuya diba? Siya si ate Rhea. Ate, bakit ka nakipagkaibigan sa kuya namin? Ang pangit niya na. Tumawa pa ang dalaga. Pagtingin ni Rhea kay Zaiden, nakangiti lang din ito. Maya-maya pa umupo na sila. Nasa tabi siya ni Zaiden. San kayo nagkakilala ate? Paano kayo naging magkaibigan? Tanong ni Zylene. Sa bar po. Pag-amin niya. Ayaw niyang magsinungaling sa iba para malaman ng mga ito ang katotohanan. Waitress? Ang daddy ni Zaiden ang nagtanong. Dancer po. Pag-amin niya. Natigilan ng mga ito. Nagkatinginan ng dalawang dalaga. Sa isip ni Rhea, tingin niya, hinuhusgahan siya ng mga ito, kaya kanyang ipinaliwanag ang sarili. Nang mawala po kasi ang mga magulang ko, kinailangan kong magdoble kayod para sa amin ng kapatid ko na may sakit at hindi kaya ng basta trabaho lang. That must be so hard. Puno ng awa na sabi sa kanya ni Zylene. Pero ngayon hindi na dahil tinulungan ako ng kuya niyo. Kaya ang laki ng pasasalamat ko sa kanya dahil pati kapatid ko tinulungan niya. Nakita ni Rhea na napangiti ang dalawang kapatid ng lalaki. Ngunit hindi niya batid kung totoo ba o peki ang ngiting yun. Pagkatapos kumain, ipinagpaalam na siya ng lalaki na iyahatid na. Naiwan sa loob ng mansyon ng mga magulang at kapatid nito. Habang sila ay nagtungo sa sasakyan. Sasama ka pa ba sa paghatid? Pwede namang ang mga tauhan mo na lang. Gusto kong kasama ako. Pumasok ito ng sasakyan. Pasensya na. Ayoko kasi na sa iba pa nila malaman. Baka napahiya kita. No, ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. You don't have to worry. Puno ng assurance na sabi nito sa kanya.
Pagdating sa kanila, bumaba na si Rhea. Ngunit nagulat siya nang bumaba din si Zaiden. Pinigilan siya nito sa balak na pagpasok sa loob ng kanilang bahay. "Good night." Hinagka nito ang kanyang noo. May sasabihin pa sana siya. Gustong itanong ni Rhea sa lalaki kung bakit nito ginawa yun, ngunit hindi niya na nagawa pa. Para tuloy siyang ewan na pumasok sa loob ng bahay. Pagbalik naman sa mansyon, diretso pakikipag-usap si Zaiden sa kanyang pamilya. "Kuya," tinawag siya ng bunso niyang kapatid na si Zylene. "Please, wag niyo siyang husgahan. You like her, kuya, no? Kaya mo siya kinuha?" Nang hindi siya makasagot, sapat na sagot na iyon para sa kanyang mga kapatid. Tumingin si Zaiden sa kanyang mami at daddy. "I don't care if you don't like her. Kapag inalis niyo siya sa buhay ko, aalis na rin ako sa kumpanya." Anya, tsaka iniwan ng mga ito. Pagdating sa kanyang kwarto, napahilamos si Zaiden sa kanyang sariling palad. Kailangan niyang umamin kay Rhea bago pa ito mawala sa kanya. Hindi niya na rin kaya pang itago ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Si Rhea naman, nakaharap sa salamin, napapatanong sa kanyang sarili. Para siyang ewan, nakausap doon ng sarili. Ayaw niyang maging asyomera. Pero may gusto ba sa kanyang Zaiden na yun? At kung gusto nga siya ng lalaki, ano na lang ang sasabihin ng pamilya nito? Kinabukasan, muling sinundo si Rhea ni Zaiden, pero hindi na lang ito basta nasa sasakyan. Pumasok ito ng kanilang bahay at kinamusta ang kapatid niyang si Trisha, na tuwang-tuwa namang makita ang lalaki. "Kuya!" Lumapit pa ito at yumakap. Nakangiti lang ang lalaki. Ginulo pa nito ang buhok ng kapatid niya. "Kamusta, ate?" Tanong nito sa binayaran nito na mag-aalaga sa kapatid niya kapag wala na siya. "Malakas na siya, sir, pero hindi ko pa rin hinahayaan na mapagod." Tumango lang dito si Zaiden, tsaka nito ibinaling ang atensyon sa kapatid niya. Nanonood lang si Rhea sa dalawa. "Gusto mo bang gumala tayo kasama ang ate mo?" Sunod-sunod na tango ang naging tugon ng kapatid niya. Sa isipin na baka malate, inaya niya na si Zaiden na umalis na. Nagpaalam si Rhea sa kanyang kapatid, pero bago tuluyang umalis, hinagkan pa nito ang kanyang noo. "Baka nagkaroon kayo ng pagtatalo ng pamilya mo dahil sa akin. Pwede naman na ilipat mo ko ng trabaho kahit wag ng sekretary mo basta yung okay pa rin." "My family is not judgmental. Napaliwanagan ko na sila ng maayos, kaya wala kang dapat na ipag-alala." Pagdating sa kumpanya, pinagbuksan sila ng pintuan ni Mark at Jack. Diretso sila sa opisina ng lalaki. Napansin ni Rhea na nang maupo siya, patingin-tingin sa kanya si Zaiden. Ngunit hindi niya naman magawang tanungin kung bakit. Kaya nag-focus na lang siya sa kanyang ginagawa. Ngunit maya-maya ay may naging bisita ang lalaki. Isang businessman na gustong makipag-business partner sa boss niya. At bilang sekretarya, tumayo siya para magsulat ng magiging usapan ng dalawa. "Parang nakita na kita," ngiting sabi ni Mr. Delgado. Kakaiba ang tingin nito sa kanya. "I have no interest in doing business with you," sabi dito ni Zaiden, ngunit ang tingin ng Ginoo na natili sa kanya. "Naalala ko na, ikaw yung babaeng sumasayaw sa bar." Tumatawa nitong sabi. "Kaya mo ba siya kinuhang sekretarya para..." Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil sinuntok ito ni Zaiden. Lumapit tuloy si Mark at Jack pero hindi pinigilan ng boss nila. "Bakit? Totoo naman, di ba? Kaya nagagalit ka? Nakuha mo na ba ang babaeng yan? Magkano?" Mas tumawa pa ito. Akmang susuntukin pa ulit sana ang Ginoo, ngunit pinigilan niya na ito. "Sir, tama na." Pigil ni Rhea kay Zaiden na laking pasasalamat niyang tumigil, pero ang tingin nito sa Ginoo'y masama pa rin. "Ang galing, may pangpawala ka pala kaagad ng stress." Bago ito tuluyang mabugbog ni Zaiden, iginiya na palabas ni Mark at Jack ang Ginoo na napapailing na lamang. "Hindi mo dapat ginawa yun. Hahayaan ko lang na bastusin ka." Titig na titig ito sa mga mata niya. Pakiramdam tuloy ni Rhea, matutunaw siya dahil sa tingin nito. Pero doon naman talaga ako "You're my secretary now at hindi ka na nagtatrabaho sa lugar na yon." Putol nito sa kung ano man niyang sasabihin. "Rhea, please, let me do this. Hayaan mo kong gawin ang lahat ng to para sa'yo."
Nasa harapan sila ng isa't isa. Hawak-hawak nito ang kanyang mga kamay habang magkatama ang mga tingin nila ng mga oras na iyon. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi alam ni Rhea kung bakit, pero baka dahil kay Zaiden. Marahan itong hinaplos ang kanyang pisngi habang titig na titig pa rin sa kanyang mga mata. Rhea, I like you. Since the very first time na nakita kita, humanga na ako sa'yo. Kahit wala pang nangyayari sa atin. Believe me, I like you. Dulot ng pagkabigla, mabilis niyang binawi ang kamay niya rito. Ngunit muling hinawakan ni Zaiden ang kamay ni Rhea. Inihaplos iyon ng lalaki sa mukha nito. Please, stay by my side. Huwag mo silang isipin. Hindi niya magawang tugunan ang sinabi ng lalaki. Nakatingin lang siya dito. Pagtingin ni Rhea kina Mark at Jack, nakangiti ang dalawa habang pinapanood sila, na para bang matagal na nilang alam na may gusto sa kanya si Zaiden. Binawi niya ang kamay dito. Balik na tayo sa trabaho. Pag-iiba niya ng usapan kahit na wala pang sagot mula kay Rhea. Napangiti si Zaiden dahil ngayon nagawa niya ng aminin ang nararamdaman niya para sa dalaga. Hindi niya na kasi kayang itago kahit anong pilit niya. Si Rhea naman ay nag-CR muna. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Gusto siya ng lalaki. Gusto siya ni Zaiden. Kaya ba tinulungan siya nito at ang kapatid niya? At hindi niya maitatanggi na kahit papaano ay may nararamdaman na rin siya sa lalaki. Ngunit ano na lang ang sasabihin ng ibang tao, lalo na ng pamilya nito. Kaya tingin niya kahit pareho na silang may nararamdaman, malabong mangyari na maging sila dahil isa itong mayamang lalaki at siya isang babaeng dating dancer sa bar. Flowers for you. Pagkatapos umamin ni Zaiden kay Rhea, niligawan naman siya ng lalaki at sinusundo pa rin sa kanilang bahay. Katulad na lang ngayon sa pagsundo nito, may dala ulit itong flowers para sa kanya. Alam ba ng pamilya mo na nililigawan mo ko? Hindi nito nasagot ang kanyang tanong. Ibang babae na lang. Tumingin sa kanya si Zaiden. Mabilis nitong hinawakan ng kamay niya. Hilingin mo na sa akin ang lahat, wag lang yan. Napakaseryoso ng boses nito. Pagbaba nila ng sasakyan, nagulat si Rhea nang pagsalikupin ni Zaiden ang mga kamay nila. Gustuhin man niyang bawiin ang kamay sa lalaki, hindi niya magawa. Kaya pagkapasok pa lang nila, pinagtitinginan na sila ng mga empleyado. Nagbubulungan ng mga ito na parang wala lang sa lalaki. Hindi ka ba natatakot na masira ang image mo dahil sa akin? Tanong niya sa lalaki nang nasa opisina na sila nito. Mas natatakot ako kung mawawala ang kasiyahan ko. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Nasa labas sina Mark at Jack na hindi pinapasok ni Zaiden, kaya kahit anong sabihin niya o nito ay okay lamang. Kaya nga nagagawa rin nilang makapag-usap ng ganoon. Baka nasarapan ka lang sa akin kumpara sa ibang mga babae. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko na ikaw ang una ko? Natigilan si Rhea sa sinabi ni Zaiden. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa kanyang narinig para kasing hindi naman iyon kapanipaniwala. Ano? Hindi makapaniwala ang kanyang boses. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa swivel chair nito. Naglakad si Zaiden papunta sa kanya. Busy ako. I don't have time dahil masyado akong abala sa pagtulong sa daddy because sooner or later, alam ko na sa akin na ipapamana ang kumpanya. Then that night, nakaramdam ako ng pagod. Gusto ko namang maranasan ng magsaya. May nakapagsabi lang ng lugar na yon. Then I saw you. Na-love at first sight ata ako sa'yo, kaya nagpabalik-balik ako dun. Sabi hindi ka daw nagpapatable o ano, kaya nawalan ako ng pag-asa. That night, I want to forget you and start to discover things. Kaya nag-request ako ng babae na bago o malinis pa. Pero hindi ko naman alam na ikaw ang dadalhin sa akin. Kala ko nga, dahil lang sa sobrang pagkagusto ko sa'yo na inakala kong nakikita kita sa ibang babae. Pero ikaw pala talaga. Mahabang paliwanag ng lalaki sa kanya. Hindi tuloy makapagsalita si Rhea. Pero bakit? It doesn't mean na wala akong experience. Wala rin akong alam sa bagay na yun. Nakaupo siya sa kanyang upuan habang nakatayo naman ito sa kanyang harapan. Sunod-sunod na napalunok si Rhea. Kung hindi ka lang magagalit sa akin, aangkinin ulit kita para hindi ka makawala sa akin.
At sisiguraduhin ko na may mabubuo na. Please, don't try to run away from me. Kasi papahanap talaga kita. Nakatalikod na siya nang yakapin siya nito. Iniharap siya ng lalaki dito. Nakatingin lang si Rhea sa mga mata ni Zaiden. Kita niya doon ang paghanga at hindi ang pagnanasa. Hanggang sa napatingin ito sa kanyang labi. Mukhang hindi na napigilan ng lalaki ang sarili. Kung kaya naman, hinagkan nito ang kanyang labi. Napapikit si Rhea at dinama ang halik ni Zaiden sa kanya. Dulot ng pananabik, bumaba ang halik nito. Ngunit agad nitong itinigil. No, not here. Not now. Hinagkan nito ang kanyang noo. Pareho silang napangiti nang bigla itong makatanggap ng tawag. Yes, ma'am. My girlfriend will be there. Mami mo? At anong girlfriend mo? Protesta niya sa lalaki. Why? You respond to my kiss. Ibig sabihin nun gusto mo na rin ako. Napaiwas tuloy ng tingin si Rhea. Ngunit hinawakan ni Zaiden ang baba niya para muling magtama ang mga mata nila. Nahihiya ang girlfriend ko. Natutuwang sabi nito bago siya niyakap. Ayon sa lalaki, birthday raw ng mami nito sa makalawang linggo at gusto nito na nandoon siya. Ayaw niya sana pero mapilit ang kanyang boyfriend. Oo, boyfriend. Pakakawalan niya pa ba ang lalaking tanging nakakuha ng loob niya at nakakuha na rin sa kanya? Bahala na kung anong mangyari. Ngayon lang siya sumaya ng ganito. I can't wait to tell your sister na tayo na. Ngiting sabi ni Zaiden kay Rhea. Napangiti na rin tuloy siya. Maya-maya pa, pinapasok na nito sila Mark at Jack at sinabing sila na. Tuwang-tuwa naman ang dalawa nitong tauhan. Nang magkatinginan silang dalawa ni Zaiden, pareho pa rin silang may ngiti sa labi. Ganoon pala ang feeling ng ma-in-love. Masarap pala talaga sa feelings. Gabi na, nang biglang may kumatok sa bahay nila Rhea. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang kaibigan ni Kyla. Siguro may kinalaman ka sa pagpapalayas kila Kyla dito, no? Aminin mo na. Bakit ako ang sinisisi mo? Hindi ba si Kyla ang palaging gumagawa ng gulo? Baka kaya siya pinalayas dahil doon. Balik niya sa babae. Ang sabihin mo, baka dahil sa dalawang lalaki. Bago pa nito matuloy ang sasabihin, sinampal niya na ang lalaki. Mabuti pa umalis ka na dito. Ayokong makipag-usap sa mga hindi nakakaintindi. Inis na sabi ni Rhea sa babaeng mabilis namang umalis. Sinarado niya na ang pinto. Matapos isarado, napasandal na lang siya doon. Isa lang ang naisip niyang pwedeng gumawa nun. Si Zaiden kaya ang may kinalaman kaya pinalayas si Kyla. Pero tingin niya tama ring mangyari yun para matigil niya ng mga pagkalat ng mga maling impormasyon sa lugar nila. Kinabukasan, dumating si Zaiden sa bahay nila pero hindi para sunduin siya kundi para ipakilala ang sarili nito bilang nobyo niya si nakababata niyang kapatid. Talaga ate? Masayang-masaya si Tricia sa nalaman. Kulang na lang, tumalon ito sa labis na kasiyahan. Inakbayan naman siya ng lalaki at hinagkan pa ang kanyang noo. Kilig na kilig tuloy ang kapatid niya, pati na ang tagapag-alaga ng kapatid niya. Ipinaalam na rin ni Zaiden sa kapatid niya na ito ang boss niya. Gulat na gulat pa nga ang batang si Tricia at hindi makapaniwala. Pagkatapos ng usapan na yon, ipinagpaalam siya ni Zaiden dahil bibili sila ng damit na isusuot niya para sa birthday ng mami nito bukas. Siguro, bagay to sa akin. Tanong ni Rhea kay Zaiden habang hawak ang isang simpleng dress na hindi ganoon kahaba at kaikli. Lahat naman bagay sa'yo, lalo na ako. Nang mamula siya, napangiti ang lalaki pero napanganga naman ito nang ipakita niyang suot niya na ang damit. Hindi lang dress ang binili nito para sa kanya. Marami pang iba. Pero ang paper bags, pinadala nito kila Mark at Jack na nakasunod lang sa kanila habang naglalakad sila palabas ng mall. Bukod sa biniling mga damit para sa kanya, may dala rin ng mga ito na pagkaing pagsasaluhan nila sa bahay. Kaya pag-uwi nila, tuwang-tuwa ang bunso niyang kapatid nang sama-sama silang kumain. Matapos kumain, nagpahinga na muna sila. Hinayaan niya na makapasok si Zaiden sa kanyang kwarto. Inilibot nito ang mata roon. Habang inaayos ang mga binili nitong damit para sa kanya, naramdaman ni Rhea ang pagyakap ng lalaki mula sa kanyang likuran. Siya na humarap dito. Bakit? Ang ganda-ganda mo. Natatakot ako na baka maagaw ka sa akin. Hinaplos lang ni Rhea ang pisngi nito habang may ngiti sa kanyang labi.
Tsaka niya lang dinampian ng halikang labi nito. Ilang oras pang nagtagal si Zaiden sa bahay nila bago ito umalis. Sinabi nitong susunduin na lang daw siya bukas. Kuya, napatingin si Zaiden sa kapatid na si Zari. Alam niyang gusto ng mami niya at ni Zailin si Rhea para sa kanya. Pero ito at ang daddy niya, hindi niya alam. Si Ate Rhea, nasa party ba siya bukas? Yes, she will be there. I like her for you, kuya. Sa simpleng sinabing iyon ng kapatid, sapat na iyon para mapasaya si Zaiden. Lumapit siya sa nakababatang kapatid at ito ay niyakap. Bagay na bagay kayo. Mas lalo pa tuloy siyang napangiti. Pagdating sa kanyang silid, na-miss agad ni Zaiden si Rhea. Kakahiwalay pa lang nilang dalawa pero miss niya na agad ang dalaga. Pero bukas pa sila muling magkikita. Kung pwede nga lang na diretso kasal na sila para magkasama na sila sa isang bahay. Kinabukasan nang sumapit ang 5 p.m., sinundo na si Rhea ni Zaiden. Gandang-ganda ang lalaki sa kanya. Lalo na't naglagay siya ng kaunting make-up. Natural na din kasi siyang maganda. Ang ganda mo, ma'am. Papuri ni na Jack at Mark sa kanya. Halos sabay pa ang dalawa. Gusto niya sanang ngitian ng dalawa. Kaso nga lang, baka magselos ang boyfriend kaya hindi niya ginawa. Pagdating sa party na sa mansyon lang din ginanap, hindi maiwasan ni Rhea ang kabahan. Madami kasing mga tao, parang gusto niyang mag-back out pero mahigpit na hawak ng nobyo ang kanyang kamay. Anak! Lumapit ang mami ni Zaiden sa kanila. Ngumiti si Rhea. Matapos yakapin ang anak, siya naman ang niyakap ng ginang. Maya-maya, nagsalita na ang host. Nasa tabi lang siya ng nobyo the whole time. Kung magbabanyo nga siya, baka sasama pa ito. Nang biglang lumapit ang sinabi ni Zaiden sa kanya na pinsan daw nito, nakakuha yon ng atensyon mula sa mga taong naroon, lalo na ang sinabi nito. Akala ko naman bro kung sino na ang girlfriend mo, pero isang babae lang palang galing sa bar. Natatawa nitong tanong, pinagmasdan pa siya mula ulo hanggang paa. Sayang, naunahan mo ko sa kanya. Bumulagta ang lalaki nang malakas itong suntukin ng kanyang nobyo. Kitang-kita ni Rhea na galit si Zaiden. Kung di pa nga ito pinigilan, bugbog ang pinsan nito. O bakit? Totoo naman ah. Tumatawang tanong nito. Marcus, sinaway ito ng tiyahin, ang ina ni Zaiden. Why tita? Totoo naman ah. Girlfriend ng anak nyo galing sa bar. Nakita ko yan doon na sumasayaw-sayaw. Di ba nasabi sa inyo ni Zaiden na doon niya nakilala ang babaeng yan? I know! Sagot nito sa pamangkin. Una pa lang alam ko na. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong mga ginagawa ng anak ko? Maging si Zaiden, nakita ni Rhea na puno ng gulat dahil sa sinabi ng mami nito. Nagkagusto ang pinsan mo sa babaeng dating nagtatrabaho sa bar. Dancer! And what's wrong with that? Dahil doon siya nagtatrabaho, but she doesn't want to be there. Kailangan niya lang. Pero ikaw, anong ginagawa mo doon? Hindi ba't iba't ibang babae ang tinitikman mo gamit ang pera ng mga magulang mo? Natahimik ang lalaki dahil sa sinabi ng tiyahin. At mas pinipili niyong ipagtanggol ang babaeng yan kaysa sa akin? Hindi porkit pamangkin kita, ikaw na ang kakampihan ko. Lalo na kung mali ka. At anak ko't future manugang ang gusto mong ipahiya. Minerva, pakiuwi ang anak mo. Utos nito sa kapatid. Nahihiya ang kapatid ng ginang na isinama paalis ang anak. Matapos umalis ng mag-ina, humupa ang tensyon. I'm sorry, iha. Hindi inaasahan ni Rhea na hihingi pa ng paumanhin ng ginang sa kanya. Seryoso sa'yo ang anak ko, iha. Kaya sana wag mo siyang sasaktan. Pamilya ka na rin namin. Kayo ng kapatid mo. Niyakap siya ng ginang. Kung hindi napigilan ni Rhea ang kanyang mga luha, tutulo na iyon. Itinuloy na ang party at nagsimula na. Habang may nagsasalita sa unahan, doon nalaman ni Rhea sa usapan ng nobyo niya at ng dalawa nitong tauhan na sina Mark at Jack pala ang taga-report sa ina ng amo. Hindi naman nagalit si Zaiden sa nalaman. Matapos ang party, uwian na. Lumapit kay Rhea ang dalawang kapatid ni Zaiden. Ate, sabi ni Mami may sister ka. Can we meet her? Tanong ni Zari sa kanya. Oo naman. Ngumiti siya sa dalaga. Talaga ate? I can't wait para matawag naman akong ate. Na-excite na sabi ni Zari.
Kausap niya pa ang dalawa nang biglang lumapit si Zaiden. Nainis tuloy ang dalawang dalaga sa kuya ng mga ito. Alam mo kuya, ang epal mo, kausap pa namin si ate oh. Kailangan ko nang ihatid ang ate niyo. Bago siya hayaan na ihatid, yumakap pa ang dalawa sa kanya. Siyempre sa paghatid, kasama sila Mark at Jack. Bye ma'am. Kumaway pa kay Rhea ang dalawa. Matapos niyang makababa ng sasakyan, bago hayaang pumasok sa loob ng kanilang bahay, niyakap muna siya ng nobyo, tsaka nito hinagka ng kanyang noo. Bukas, back to work na. Yes ma'am. Natawa tuloy siya. Yes ma'am, ito nga ang boss niya. Kinabukasan, back to work nga silang dalawa, kung saan ipinakilala na siya ni Zaiden bilang nobya. Nagulat ang mga empleyado, pero mababakas din ang saya sa mukha ng mga ito. Magtatanghalian na noon nang biglang dumating ang mami at daddy ng nobyo niya. Dinalhan namin kayo ng tanghalian. Ang daddy ni Zaiden ang nagsalita. Nahihiyang nagpasalamat si Rhea. Ngumiti lang ito bilang tugon sa kanya. Nakakatuwa kayong dalawa. Kita naming hulog na hulog kayo sa isa't isa. Yumakap ang ginang sa asawa na nakangiti lang. Pinapanood silang dalawa ni Zaiden na kumakain. Zaiden anak, saktong walang laman ang bibig ng nobyo niya kaya makakasagot ito sa kung anumang sasabihin ng ina. Kailan ang kasal anak? Muntik siyang mabulunan, mabutit na abutan agad siya ng tubig ng nobyo. Ininom yun ni Rhea habang hagod ng lalaki ang likod niya. Mom, wag niyo namang binibigla ang girlfriend ko. I'm sorry, hindi na kasi ako makapaghintay na magkaroon ng apo. Pwede naman naming unahin. Gamit ang dala nitong bag, binato ng ginang ang anak. Sinigurado nito na hindi matatamaan ng pagkain. Napangiti na lang si Rhea sa banding ng mag-ina. Anong sinasabi mo dyan? Pakasalan mo muna bago mo palubohin ng tiyan. Gagaya ka pa sa daddy mo. Mahina nitong siniko ang asawa. Natawa tuloy sila ni Zaiden. Nang matapos silang kumain, umalis na ang mag-asawa. Dala ang kanilang pinagkainan. Kasabay nun ang pagbalik ni na Mark at Jack at kumain din pala. Inabutan daw ang mga ito ng daddy ni Zaiden ng pang-lunch. Hindi kasi naipagdala ang mga ito. Patungo na sana si Rhea sa kanyang pwesto nang hawakan ng nobyo ang kanyang kamay. Mula sa bulsa nito, may inilabas si Zaiden. Napaawang ang labi ni Rhea sa nakita niyang kumikinang na diamond ring na sigurado siyang hindi biro ang halaga. Babe, may Rhea, will you marry me? Iniluhod nito ang tuhod sa kanyang harapan. Mabilis na pagtango ang naging tugon ni Rhea sa nobyong si Zaiden. Mabilis nitong isinuot ang singsing sa kanya. Dampi lang ang ginawa nitong paghalik, tsaka siya mahigpit na niyakap. I can't wait to marry you para makapag-honeymoon na tayo. Sa narinig, tila umatras ang pagtulo pa lang sana ng mga luha ni Rhea. Hinampas niya ang braso ni Zaiden. Nakangiti lang ang nobyo. Hinagka nito ang kanyang noo kaya napapikit na lang siya. Labis ang kasiyahan ng kanyang puso at hindi na siya makapaghintay pang maikasal silang dalawa ni Zaiden. Sa kanilang kasal, syempre hindi mawawala ang mga magulang ni Zaiden, dalawang kapatid nito at ang nag-iisang kapatid niya. Naroon din sina Jack at Mark, pati ang mga empleyado at mga kakilala ng pamilyang Romero. Pero bago ang kasal, nadalaw na nila ng lalaki ang kanyang mga magulang. Kaya ng mga oras na yon, hindi maiwasan ni Rhea ang maluha habang papalapit sa lalaking kanyang pakakasalan. Ang nagbigay ng kaginhawaan sa kanyang buhay at nagligtas sa buhay ng kapatid niya. Dahil wala na siyang mga magulang, mag-isa lang si Rhea. Aalagaan mo ko ha, kundi papamulto kita sa mga magulang ko. Biro niya sa mapapangasawa. Tumawa lang si Zaiden. Nagsimula nang magsalita ang pare. Tumahimik ang lahat at nakinig sa mga sasabihin nito. Marami itong sinabi hanggang sa natapos at umabot na sa You May Kiss the Bride. Masuyong hinagkan ng kanyang asawa ang labi ni Rhea. Palakpakan ng kanilang narinig. Ngayon, siya na si Rhea Pineda Romero. Pagkatapos ng kasal, diretso sila sa reception habang pinagmamasdan ang kanilang mga bisita na nagsasaya. Hindi maiwasan ni Rhea at ang asawa niyang mapangiti nang biglang bumulong sa kanyang asawa at siya'y kinilabutan. Mag-honeymoon na raw sila. Sa regalong isla ng mga magulang ni Zaiden nagpunta sila Rhea.
Siyempre, silang dalawa lang doon para walang maging istorbo. Nang araw na yon, kasalukuyang naghahabulan ng dalawa sa tabing dagat hanggang sa nahuli siya ng asawa. Napasigaw na lang si Rhea nang buhatin siya ng asawa at dahil mainit, pumasok na sila. Si Rhea ang nauna sa banyo. Habang nasa loob, hindi niya maiwasan ng kabahan. Mas lalong nadagdagan ang kanyang kaba nang pumasok ang asawa niya sa loob ng banyo. Yumakap ito mula sa likuran niya. Humarap siya sa asawa. Hindi siya nagulat nang siilin siya ng halik ng asawa. Tumugon lang si Rhea. Hanggang sa pareho na silang nadadala ng mga init. Saksi ang banyo sa kanilang pagmamahala na ipinagpatuloy pa nila hanggang sa kama. Walang kapaguran si Zaiden na para bang may gustong ma-achieve ang kanyang asawa. Kaya naman, ubos-ubos talaga ang energy ni Rhea. Hanggang sa naramdaman na lang niya na kinumutan siya ng asawa matapos siya nitong linisan. Matapos ang ilang oras na pagkakatulog, nagising na si Rhea. Pinagsilbihan siya ng asawa. Si Zaiden ang nagluto ng hapunan nilang dalawa na sabay nilang pinagsaluhan. Ngunit hindi inaasahan ni Rhea na pagkatapos nilang kumain, gutom pa rin pala ang kanyang asawa. Siya kasi ang ginawa nitong dessert, kaya sigurado ng bukas ay anong oras na siyang magigising. Matapos ang kanilang honeymoon, bumalik na sila ng asawa niya sa mansyon. Doon na rin nakatira ang kanyang kapatid na si Trisha. Ito ang naging bunso ng pamilya. Pero mabilis din itong napalitan nang malaman niyang ipinagbubuntis niya na ang magiging anak nilang mag-asawa. Nang araw na yon, masayang nagtungo si Rhea sa opisina ng asawa. Kahit nang alam nito, masama ang kanyang pakiramdam. Pero kahit na ganun, hindi ito kumuha ng bagong sekretarya. Sina Mark at Jack lang ang ginawa nitong utusan. Magkakaanak na tayo? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang asawa. Tumango si Rhea. Kaya binuhat siya ng asawa sa sobrang kasiyahan. Nakisama pa nga sa selebrasyon sina Mark at Jack. Sunod nilang pinaalam ang magandang balita sa kanilang pamilya na masayang masaya rin para sa kanilang dalawa. Lalo na ang kanyang nakababatang kapatid na si Trisha. Akala niya noon silang dalawa na lang talagang magiging magkasama. Pero hindi nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Dahil sa isang gabing yun, tuluyang nabago ang takbo ng kanilang buhay na maganda ang kinalabasan. Kaya malaki ang pasasalamat ni Rhea sa puong may kapal. Dahil doon, wala na siyang mahihiling pa. Masaya siya sa buhay na meron siya ngayon. Kontento na sa kanyang mapagmahal na asawa at masayang pamilya.